Kim Pao may bagong TV show offer. Comment ni Sian Lim sa balitang buntis na si Kim Chu. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Narito ang mga detalye tungkol sa mga isyong ito. Ang bagong show ng Kim Pao, kapuno matapos ang matagumpay na pagtatapos ng kanilang seryeng The Alibi. Opisyal nang inanunsyo na muling magsasama sina Kim Chu at Paolo Avellino sa isang bagong Prime Video original series na pinamagatang Kopino. Ang bagong Prime Video series na Kopino, ang susunod na malaking proyekto ng Kim Pao pagkatapos ng seryeng The Alibi. Narito ang mga karagdagang detalye na dapat abangan sa proyektong ito, mahahalagang detalye ng kapuno internasyonal na lokasyon. Maraming eksena ang nakatakdang kunan mismo sa South Korea upang maging autentika ang takbo ng kwento. Korean collaborations, makakasama nina Kim Chu at Paolo Avellino ang ilang Korean actors at production staff para sa seryeng ito. Produksyon, ang serye ay ididirehe ng kilalang direktor na si May Cruz Alvier, na siya ring nagdirect sa kanila sa patok na seryeng Linlang at What's Wrong with Secretary Kim. Kwento, bukod sa romance drama na nakasanayan sa Kim Pao, tatalakayin din ito ang mas malalim at seryosong isyu ng mga Kopino, mga anak ng Korean at Filipino parents, na naghahanap ng kanilang pagkakakilanlan. Konsepto, kwento ito tungkol sa mga nagkakahiwalay na magkasintahan na muling magtatagpo sa corporate world ng South Korea. Iikot din ang kwento sa paghahanap ng pagkakakilanlan ng mga Korean-Filipino, Kopino. Tumpak, iyan mismo ang pinakapuso ng kwento ng Kopino, na kapwa-excite sa mga bida at sa mga manunood dahil sa kakaibang timpla nito. Narito ang ilang mahahalagang aspeto kung bakit napakaganda at makabuluhan ng konseptong ito. Ang corporate world, set up sa South Korea mula childhood sweethearts tungo sa profesional. Ang karakter ni Kim Chu at Paolo Avellino ay magsisimula bilang magkasintahan noong kabataan na pinaglayo ng tadhana, high-stakes reunion, muli silang magkakatagpo sa isang mapanghamon at modernong corporate environment sa South Korea. Ang setup na ito ay magbibigay ng kilig at tindi, tension, dahil sa kanilang profesional na ugnayan habang may nakaraan. Ang pagtalakay sa isyu ng mga Kopino, kultural na identidad, hindi lang ito tipikal na love story. Gagamitin ng serye ang platform nito upang buksan ang kamalayan sa totoong buhay at pakikibaka ng mga Korean-Filipino, Kopino. Lokal na kwentong ikararangal sa mundo, ayon kay Paolo Avellino sa panayam ng ABS-CBN News, ito ay isang natatanging kwento ng paghahanap ng pamilya at sarili na pwedeng ipagmalaki ng mga Pilipino kapag napanood ng international audience. Karagdagang kabang-abang na detalye castang, makakasama rin nila sa serye ang sikat na Korean actor na si Jo Byung-gyu, na nakilala sa mga tanyag na K-drama tulad ng The Uncanny Counter at Sky Castle. Streaming platform, nakatakda itong ipalabas sa Amazon Prime Video ngayong taon. Kakaibang alok, lilipad patungong South Korea ang dalawa upang doon kunan ang ilang mahahalagang eksena kasama ang mga tunay na Korean actors. Ang paglipad sa South Korea ni Kim Chu at Paolo Avellino ay magbibigay ng tunay na K-drama vibe sa serye sa tulong ng mga lokal na produksyon doon. Ito ay ISWAM7i, narito ang mga detalye sa kanilang magiging karanasan sa South Korea, ang Korea Magic, at collab sa Korean production authentic locations, kukunan ng mga eksena sa mga totoong corporate offices, sikat na lansangan, at magagandang tanawin sa South Korea upang mapalutang ang K-drama aesthetic. Pito ISWAM7i, Korean co-stars, makakatrabaho nila sa mga eksena ang mga Korean actors, kabilang ang sikat na aktor na si Jo Byung-gyu, The Uncanny Counter. Cross-cultural team, makikipagtulungan ang direktor na si May Cruz Alvier sa mga Korean technical crew upang pagsamahin ang husay ng Pilipino at Korean pagdating sa pagbuo ng serye. Paghahanda ng Kim Pao sa biyahe language training, sumailalim ang dalawa sa basic Korean language lessons upang magamit sa kanilang mga linya at pakikipag-usap sa crew, fashion at styling, inaasahang magpapakita ng sopistikadong, K-corporate fashion style,
ang dalawa na babagay sa malamig na panahon at modernong kultura ng South Korea. Katotohanan sa buntis, rumors kay Kim Chiu. Ang sagot ni Kim, direkta itong pinabulaanan ng aktres sa pamamagitan ng pag-post ng kanyang mabibigat na gym workout video sa Instagram upang patunayang siya ay nananatiling fit, healthy, at hindi nagdadalang tao. Ang naging silent response o pa-workout reveal na ito ni Kim Chiu ang tinuturing ng mga fans na pinakamabisang resibo upang basagin ang mga sabi-sabi. Ilan pa sa mga napansin ng publiko at media ukol sa naging diskarte ng aktres, paano ito naging silent burn sa mga merits. Walang mahabang salita, hindi na nag-aksaya ng panahon si Kim na maglabas ng formal na pahayag o makipag-away sa comment section. Hinayaan niyang ang kanyang mabigat na physical lifting ang magsalita para sa kanya, matinding workout routine, sa kanyang ibinahaging video, makikitang binuhat niya ang isang mabigat na barbell at gumawa ng mga matitinding exercises gaya ng crunches, barbell rows, lunges, at goblet squats, mga galaw na hindi ligtas o karaniwang ginagawa ng isang babaeng buntis, pang-asar na timing, dahil sumabog ang chismis matapos mag-viral ang kanyang airport video kung saan mukha raw siyang may baby bump dahil sa anggulo ng kanyang suot. Ang biglaang pag-post ng gym video kinabukasan ay naging malinaw na sagot sa issue. Ang katotohanan sa likod ng bump, gaya ng ipinaalala ng mga malalapit na kaibigan at fans ng aktres, kilala si Kim Chiu sa pagkakaroon ng tinatawag na pusunan na pangangatawan o natural na nakakapag-ipon ng kaunting taba sa puson kapag busog o depende sa lapat ng damit, kaya naman madalas itong mapagkamalan ng mga netizens kapag hindi fit ang kanyang kasuotan sa telebisyon. Pagtatanggol ng co-hosts, agad din siyang ipinagtanggol ng kanyang co-host na si Chon Dominguez na pabirong sinupalpal ang isang netizen, nurse na nagmagaling sa comment section. Ipinaalala rin ng mga tagahanga na sumailalim si Kim sa isang egg freezing procedure noong mga nakaraang buwan. Ang matapang ngunit pabirong tugon ni Chon Dominguez ang tuluyang nagpatahimik sa mga mapanghimasok na komento ng mga netizens. 2,546,904, narito ang buong detalye sa naging pagtatanggol ng kanyang mga kasamahan at ang mahalagang paalala ng mga fans. Ang "restback" ni Chon sa netizen na nurse. Nagsimula ang issue nang mag-comment ang isang netizen na nagpakilalang nurse sa larawan ni Kim, na nagsasabing, as a nurse, halata raw sa hugis ng puson at galaw ng aktres na ito ay buntis. 2,546,904, ang supalpal na sagot. Sumagot si Chon Dominguez ng, as a co-host, busog lang po siya, with laughing emojis. 2,546,904, bakit nag-viral? Hinangaan ng mga netizens ang naging sagot ni Chon dahil hindi ito naging bastos, ngunit sapat na upang basagin ang maling medical diagnosis ng netizen base lamang sa panunood sa TV. 2,546,904, ang paalala tungkol sa egg freezing procedure. Pinaalalahanan din ng mga fans ang publiko na kamakailan lang ay sumailalim si Kim Chiu sa egg freezing, o oocyte cryopreservation, upang i-preserve ang kanyang fertility para sa hinaharap, side effects sa katawan. Karaniwan sa mga sumasailalim sa prosesong ito ang makaranas ng hormonal bloating o pansamantalang pagkapusunan dahil sa mga tinuturok na fertility hormones upang mapalaki ang mga itlog bago ito kunin. Maling akala, ang kaunting bloating na ito ang malamang na napansin at binigyan ng maling kahulugan ng mga merits sa social media, dahil sa maayos na paghawak ni Kim at ng kanyang mga kaibigan sa sitwasyon. Tuluyan nang napawi ang mga chismis at nakatutok na ngayon ang lahat sa kanyang paglipad patungong South Korea. Ang comment, umano ni Sian Lim. Ang mga nag-viral na art card o quote sa Facebook na nagpapalitan umano ng patotsyada ang dating magkasintahan ay ganap na fake news. Iyan ang katotohanan dahil ang mga gumagawa ng mga peking art card na ito ay gumagamit lamang ng mga edit na larawan at gawa-gawang quotes upang makakuha ng clicks at engagement sa Facebook,
narito ang ilang paraan kung paano mapapatunayan na sadyang gawa-gawa lamang ang mga kumakalat na patutsada, paano malalaman na fake news ang mga art card. Walang reputable source, ang mga peking art card ay madalas na ipinapaskil ng mga hindi kilalang Facebook pages, fan groups, o chismis blogs. Walang kahit isang lehitimong news outlet, gaya ng ABS-CBN, GMA, o Philippine Star, ang nag-ulat na may ganoong pahayag si Sian o Kim, maling font at disenyo, madalas na ginagaya ng mga gumagawa ng fake news ang template ng mga kilalang news agency, ngunit mapapansin na iba ang font, tabangi ang pagkaka-edit, o mababa ang kalidad, pixelated, ng graphics, gawa-gawang, quotes, ang mga linya na nakasulat sa art card ay madalas na ginagawang masyadong dramatiko o mapang-asar upang makuha ang emosyon ng mga fans at mag-away-away sila sa comment section. Ang tunay na estado ni Kim at Sian tahimik na pamumuhay, matagal nang nakiusap si Kim Chiu na tantanan na ang pag-uugnay sa kanila ng kanyang ex dahil matagal na silang naka-move on at tapos na ang kanilang kabanata. Kanya-kanyang focus. Si Sian Lim ay abala sa kanyang mga direksyon at relasyon kay Iris Lee, habang si Kim Chiu naman ay lubos na nakapokus sa kanyang career, sa It's Showtime, at sa paparating na international series na Kopino kasama si Paolo Avellino. Ayon sa mga ulat, ginawa lamang ang mga peking pubmat na ito ng ilang fan camps upang man-ira ng reputasyon. Tumpak, kinumpirma ng ilang showbiz insiders na ang mga fan camps o toxic online trolls ang mismong utak sa likod ng mga peking pubmat, publicity materials, upang magtanim ng galit at siraan ang reputasyon ng mga artista. Narito ang ilang dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga mapanirang fan camps at kung paano ito nakakaapekto sa mga sangkot na personalidad. Ang layunin ng mga mapanirang fan camps upang magsimula ng fan wars, madalas na nililika ang mga peking art card na ito ng mga labis na panatiko, o mga anti-fans, upang pag-awayin ang iba't ibang kampo ng mga tagahanga, halimbawa, ang mga taga-suporta ng nakaraan laban sa kasalukuyang tambalan. Clickbait at monetization, ginagamit ng ilang mga dummy o sadyang ginawang Facebook pages ang pangalan ni Kim Chiu, Paolo Avellino, at Sian Lim dahil alam nilang mabilis itong mag-viral. Kapag tumaas ang engagement, likes, shares, at comments, maaari nilang pagkakitaan o ibenta ang page. Character assassination, layunin din itong palabasan na, biktima, ang kanilang paboritong idolo habang ginagawang, kontrabida, ang kabilang panig sa pamamagitan ng paglalagay ng mga peking mapait o mapang-asar na quotes. Ang naging babala at aksyon laban dito paalala ng mga lehitimong fans, ang mga tunay at responsableng tagahanga ng Kim Pao at maging ng mga individual na artista ay patuloy na nagpapaalala sa publiko na maging kritikal. Huwag basta-basta mag-share ng mga pubmat na walang verified blue tick mula sa mga opisyal na news network, dedmaismo at focus sa trabaho. Sa kabila ng mga ganitong paninira, pinipili ni Kim at Sian na huwag ng patulan ang mga trolls. Sa halip na magpaapekto sa mga peking issue, mas pinipili nilang ituon ang kanilang lakas sa kani-kanilang mga proyekto at pribadong buhay. Matagal nang nananawagan si Kim Chiu na tigilan na ang pag-ungkat sa kanilang nakaraan dahil naging maayos naman ang kanilang paghihiwalay at kapwa na sila may kanya-kanyang buhay, si Sian ay masaya na ngayon sa relasyon niya kay Iris Lee. Tama, ang maturidad na ipinapakita ni Kim at Sian ang pinakamagandang patunay na pareho na silang naka-move on. Narito ang kasalukuyang estado ng kanilang mga buhay na nagpapakitang malabong magkaroon pa sila ng hidwaan. Ang maayos na paghihiwalay at bagong simula walang bad blood, paulit-ulit na nilinaw ni Kim Chiu sa kanyang mga panayam na walang matinding away na naganap sa kanilang paghihiwalay matapos ang 12 taong relasyon. Ito ay isang desisyon na dumaan sa tamang usapan para sa ikabubuti ng bawat isa. Respeto sa bagong relasyon. Alam at nirerespeto ni Kim na masaya na si Sian Lim sa piling ng kanyang kasalukuyang kasintahan na si Iris Lee, isang film producer. Ayaw din ng kampo ni Kim na makagulo sa nananahimik na relasyon ng dalawa. Ang kanya-kanyang tagumpay sa career Kim Chiu, bukod sa kanyang pang-araw-araw na pagpapasaya sa It's Showtime,
Abala siya sa paghahanda para sa international series na Kopino, 7i. Todo rin ang kanyang pag-eensayo sa gym para sa kanyang kalusugan at fitness. Sian Lam, mas nakapokus naman siya ngayon sa likod ng kamera bilang isang direktor at manunulat ng mga pelikula, habang paminsan-minsan ay tumatanggap pa rin ng mga piling acting roles. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Kimpao Updates ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanunood sa akin updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please follow, subscribe, my Facebook and YouTube account at i-search lang ang PNUTZ Vlog, watch till the end and comment. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.